Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, alright kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan. Good morning, good afternoon, good evening sa iyo. Be grateful. Wow, it's just another beautiful day kaibigan. Alright, so welcome to the Parking University kaibigan. Minsan sa Kalsada University, minsan sa Park University. Dito tayo mag-share ng positivity kaibigan. Okay, yung content natin ngayon o yung topic natin ngayon kaibigan, itong law of vibration. Wow, ito yung napaka-intriguing at saka it could be kaibigan na matagal na natin itong ginagawa pero hindi tayo aware nitong law of vibration kaibigan, na napaka-importante pala itong law na ito kaibigan. Okay, so maraming law, may law sa batas, sa tao, may batas sa Panginoon kaibigan, at saka mayroon daw itong law of the universe kaibigan. Wow, alright, so parang ano yan kaibigan, pag itong law na ito, pag ikaw ay manampal ng tao, punta ka sa kalsada, manampal ka lang, the law will always prevail. Kung ano yung ginagawa mo sa isang tao, it could be masampal ka rin, masuntok ka rin, mabugbog ka rin. Okay, so that's the same principle na i-apply. Yun yung mga law of the universe, like law of gravity. Pag yung bato, ihulog mo, bababa yun. Okay, so ito ay isang law na i-discuss natin kaibigan, itong law of vibration. Wow! Okay, so kasi it could be hindi tayo aware nito kaibigan, and if magiging aware daw tayo nito kaibigan, we could use this to our advantage and we could slowly change our reality. Wow! Dito lang natin ito matutunan sa Parking University. Alright, ano itong law of vibration kaibigan? Okay, so ganito na yun kaibigan. Alright, kung ano yung palaging iniisip mo, okay? For example, mayroon kang mga failures daw, or it could be mga negative things na happen sa buhay. So which is walang exception kaibigan. So lahat ng tao nag-experience ng failure, nag-experience ng mga negative things na nangyari sa buhay, kasi wala namang exception, lahat ng tao naka-experience doon. So but it just depends daw doon sa individual how they react, how they manage that emotion kaibigan. So ito yung and how you vibrate. Okay, wow, so ito yung low vibration. For example, mayroon ka daw mga things na ayaw mong gustong mangyari sa iyo, but apparently it could be your past, it could be the current happening, but apparently yun yung palaging iniisip na sa mind mo palagi. For some reason di mawala yan sa mind mo. Okay, pag unconscious ka yung low nito kaibigan, itong low vibration, it could really impact daw sa reality mo. So kasi ganun yun. For example, mayroon kang mga bagay na ayaw mong mangyayari sa iyo, or pinaka-worst na it could be something negative happen to you na hindi talaga palagi mo siyang iniisip. Okay, pag palagi mo siyang iniisip, kahit saan ka, kahit ano ka, pabalik-balik mo siyang iniisip yung bagay na hindi mo naman talaga gusto, or may anything na ayaw mo mangyari sa'yo. But unconsciously kaibigan, ito yung law. Pag ano yun na yung palaging iniisip mo, okay, yun din yung mababibrate mo na frequency kaibigan. Kasi tayo kaibigan is all frequency. Okay, so anything tayo ay frequency. For example, napansin mo yung tao, for example, pag yung tao, it could be he is a very good person in front of you, but kahit hindi mo alam, for example, he talk bad sa other people, or it could be mayroon siyang tinatago na hindi maganda, kahit hindi niya pa sabihin kaibigan, for some reason you can feel it one day that there is a different frequency yung tinatransmit. It's different aura yung tinatransmit niya. So you cannot escape that kaibigan, kasi nga yun yung law of universe. So pag yun yung palaging binabibrate mo, for example, anything na hindi masama or masama na iniisip mo, but binibigyan mo siya ng atensyon. Kasi kaibigan, wala tayong control na kung ano daw yung pumapasok sa brain natin. Okay, it could be, for example, anything na nangyayari sa'yo na hindi maganda, or anything na nag-i-struggle ka, but yun yung palagi mong iniisip. Pag nasa ano ka daw, may time ka, nagtatulala ka, nag-walking ka, palagi mo siyang nire-recall unconsciously kaibigan. Yung frequency na tinatransit, yung vibration na pinaano mo doon kaibigan, is on that frequency. Okay, so yun, nagbabibrate ka that frequency na apparently yung mga bagay na hindi mo gusto, and the law will apply. Kung ano yung binabibrate mo, kung ano yung kahit nasa mind mo lang yan kaibigan, kung ano yung binabibrate mo kaibigan, yun din yung
frequency na tina-transmit mo. So pag yun yung frequency na tina-transmit mo, andun ka, yun yung you will get more on that, kaibigan. So kung ano yung vibration na pinapakita mo or ipalagi mong tina-transmit, kaibigan, you will get more on that. So basically the law is simple daw, kaibigan. So it doesn't matter, it could be a good vibration, negative, positive vibration, kaibigan, the law will apply. Okay, so pag negative vibration yung palaging iniisip mo, yun yung matatransmit mo, that means yun din yung you will get more on that. But in reverse, kaibigan, okay, so as a law, walang tao na walang problema, walang tao na hindi nakakuha ng failure, but pag hindi mo i-entertain daw yung mga failure or mga bagay na hindi mo gusto, okay, but you move on and you keep entertaining sa mga bagay na gusto mo. So yun yung vibration na ipapalabas mo, kaibigan, yung mga bagay na gusto mong mangyari, instead yung recalling sa mga bagay na ayaw mo gusto, instead of giving attention dun sa mga bagay na hindi mo gustong mangyari. I-reverse na yun, kaibigan. You put more attention sa bagay na gusto mong mangyari or the bagay na what you want, kasi yun din yung pina-vibrate mo. Okay, so pag past is past, kaibigan, so walang tao na walang emosyon, mayroon tayong lahat ng emosyon, but the thing is, if we accept daw at saka move on and tweak the things, focus our vibration to the things that we want, then as a law of the universe, pag yun yung palagi mong binavibrate, yun yung palagi mong iniisip, yung mga gusto mong mangyayari, kaibigan, it's a law of the universe daw, kaibigan, that you will attract people, circumstances, events, kaibigan, that within that the same frequency towards kung ano yung tinatransmit mo. So nakikita mo ba yung mga tao na miserable, kaibigan? Okay, yung mga miserable na tao, for some reason, ang dali nilang makahanap or makakonect sa mga tao na miserable din, kasi di transmit the same frequency. Kung napansin mo, pag may mga tao na basagulero or lasinggero, for some reason, pag makahanap sila, ang bilis nilang makakonect sa mga tao na lasinggero at basagulero, or may mga tao, yung mga old history sa atin, kaibigan, may mga tao na mga kriminal, di ba? So for some reason, ang bilis nilang makakonect sa mga taong mga kriminal din. Napakabilis nilang mag-connect, magiging kaibigan sila, kasi they are transmitting the same frequency. Okay, on the other side, yung mga businessman, kaibigan, mga mayayamang tao rin, ang bilis din nilang mag-connect sa mga tao na businessman or mga mayayaman, or kasi the law will apply. Kung ano yung frequency na tinatransmit mo, yun din yung mahahagip mo. So now, if paano natin daw ito magamit in favor sa atin, kaibigan? Okay, so since the law is whatever we vibrate, most likely we attract. So kung ano yung pumasok sa brain natin, kaibigan, hindi natin control, but what we can control, kaibigan, is what are the thoughts na pwede nating i-entertain at saka hindi i-entertain. So if conscious tayo ngayon, kaibigan, na pala na kung ano yung vibration na ipapakita natin, most likely yun yung ma-attract natin. So we are conscious now, so we can slowly adapt or change our habit, instead of thinking the things that we don't want or keep repeating the things na nakakaano sa atin. Kasi may kasabihan, kaibigan, na ang overthinking daw, kaibigan, yung tao is most sa problema sa tao, majority sa problema ng tao, kaibigan, is hindi naman talaga nangyayari. Nag-iisip lang siya, nag-overthink lang siya, ano kayang mangyari, baka next month wala na akong baka na to, wala na akong so you overthink, hindi pa nga daw yun mangyayari. So what the law will apply, if you keep thinking and thinking, that's the vibration that you transmit. Oh wow, kaibigan, okay, hopefully may natutunan tayo din. I-recap natin. Okay, our vibration is we attract more what we vibrate, and that will change slowly our reality. So in positive side, so we choose what attention nga entertain natin sa brain daw natin, i-entertain natin sa thoughts natin, kasi our thoughts will become our words, and our words will become our action, and our action will become our habit will become our reality, kaibigan. Wow! So yan yung sabi ni Joe Dispenza, na if ano yung mind sa isang tao,
that's the reality sa isang tao. So it depends, it doesn't matter because our mind or our brain, kaibigan, is it will just accept kung ano yung pwede nating i-entertain. So it could be a positive one or a positive or a negative or a positive one, kaibigan. Wow, hopefully may natutunan tayo ngayon, kaibigan, at hindi na sayang yung oras mo na about this vibration. Napaka-importanting law to, kaibigan, kasi kahit napaka-smart pa daw natin, ikaw pa yung pinakamatalino sa klase, sa school, pag yung law na ito hindi natin to mabigyang pansin na kung ano pala yung binabibrate mo, kung anong frequency na pinapakita mo, yun pala yung most likely yung mangyayari sa'yo or ma-attract sa'yo, or slowly it become your reality. Wow, kaibigan. Alright, hopefully nasa magandang kalagayan ka, kaibigan, at close your eyes, open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan. Boom! Shakala, nagkala-kala. See you next time, babu.